So andito naman tayo sa ating poultry para i-monitor ang ating egg production dahil meron tayong isang building na medyo nag-drop naman yung production. So ito yung batch 20 natin na nandun sa layer building number 1. So tinitingnan natin ito guys for 1 week na dahil hindi masyadong umi-increase yung production. So yung ibang batch natin maganda na yung production, continue na yung increase. Pero yung isang batch na ito guys ay naiiwan pa rin. Tinignan natin guys nung nakaraang araw kung ano yung mga dahilan kung bakit nagde-drop yung kanilang production. Unang-una nakita natin na sa light. Kapag medyo maulan, walang ilaw, ang ating mga alaga, automatically kinabukasan nagde-drop yung production. Pero the following day kapag merong ilaw at medyo maliwanag naman ang environment, ay bumabalik din yung production. So itong batch na ito guys ay hindi bumabalik yung production at nakita natin kanina sa record ng harvest ng ating poultry ay nag-drop ng production. So dati guys, yung approach namin kapag may isang batch na nagde-drop, automatically lahat ng batches ng ating mga manok ay tinitreat natin. So yung nangyayari, yung hindi nagde-drop ang production ay nagde-drop lang din dahil sa mga supplements or medications, remedy na binibigay natin na unusual sa kanila. So ngayon guys ay iibahin natin yung strategy at approach natin sa mga batch ng mga manok na nagde-drop ng production. So kapag may isang batch ay per batch dapat yung approach natin. So bukas ay meron tayong iti-try na mga supplements para makapaboost ng egg production. Bukas guys ang mangyayari ay i-treat natin per building yung mga nag-drop lang. So may iti-try tayong mga gamot, mga supplements para maka-increase ng egg production. So aside sa mga problema natin na sinusolve dito sa poultry, aside sa mga issues na kinokorek natin dito sa poultry, marami yung nagtatanong sa akin guys kung tataas pa ba yung presyo ng itlog na kung saan ay sobrang taas na ng presyo ng itlog ngayon. Meron pa bang itataas? So ang masasabi ko lang guys, maraming factors tayong kino-consider. Unang-una yung demand. So ngayon guys, sobrang taas o sobrang lakas talaga ng demand ng itlog. To the point na right after harvest ay automatically sold out talaga yung mga itlog na na-produce ng poultry after sizing. Madami kaming backlogs ngayon guys, marami kaming mga stores na temporarily hindi namin na siservan ng kanilang demand dahil nga sa gusto namin na yung suki namin lahat ay mabigyan din. So dinidistribute namin equally yung mga na-harvest nating itlog para kapag panahon na din ng mahina yung bentahan ay ma-appreciate din nila yung effort. So ikalawang factor guys ay ang presyo. Marami tayong kino-consider din no sa presyo ng feeds. Unang-una yung actual price ng feeds na pagkuha natin sa mga suppliers. Ikalawa yung feed transportation. So yung diesel, yung maintenance ng ating truck ay kino-consider natin yan sa cost ng feeds. Another factor guys na tinitingnan natin ay yung weather condition. So minsan kapag masyado maulan, kapag may mga bagyo, kapag walang biyahe ng mga trucking papunta dito sa Masbate at palabas ng Masbate dahil nasa island province kami, so walang mga supplies na pumapasok. So dahil doon, mas lalong umi-increase yung demand. Personally, hindi natin ma-predict yung galaw ng presyo. Pero may mga points lang ako na i-share na baka makakontribute sa paggalaw ng presyo noon. So ngayon guys, nasa mid-October pa lang tayo. Medyo malayo pa yung December na kung saan ito yung pinaka peak na taas ng demand. Ngayon pa lang nga guys, nag-aagawan na yung ating mga suki ng itlog. How much more pagdating ng December? So sa tingin ko guys ay tataas pa ng konti or di natin alam, baka meron pang major price increase ng itlog sa mga susunod na weeks bago ito mag-peak sa December. So may nagtatanong pa din sa atin guys kung aabot ba ng 10 pesos per piece yung presyo ng itlog sa farm gate. Magkano na yan sa retail? Maybe umabot pa na nasa 13 pesos hanggang 15 pesos per piece sa mga susunod na weeks or maybe pagtungtong ng December. Itong mga sinasabi ko guys ay based lang ito sa forecast namin dito sa aming poultry, no? So hindi ito business advice, hindi din ito financial advice, or hindi din ito formal na market outlook. Ito ay based lang ito sa mga na-experience namin dito sa ground. And then guys,
hindi pa natin alam kung anong mangyayari after December sa presyo ng itlog. So ngayon guys, ina-advise ko yung poultry farmers natin na sabayan nyo lang muna yung mataas na presyo ng itlog. Make sure na mabigyan nyo yung mga customers na loyal sa atin, lalong-lalo na yung mga customers na nag-stick talaga sa atin ng mga panahon na medyo mahirap ibenta yung mga itlog na na-harvest natin sa ating mga poultry. So ngayon guys ay marami na din nag-i-inquire sa atin at maraming nag-message sa ating page ng availability ng ating mga RTLs. Yes, meron kaming mga incoming na deliveries ngayong November at December at saka February. And then after that, di pa namin alam kung kailan yung susunod dahil wala pa kaming mga sisiyo na inaalagaan ngayon na pwede namin i-release sa February. Isa pang kinukonsider pala natin guys, aside sa local market ng itlog, ay nagsisimula na din tayong mag-export ng itlog sa ibang bansa. So, isa itong sign na magiging competitive tayo globally when it comes to egg production. Dahil unang-una guys, yung climate natin dito sa Philippines ay suitable para sa pag-aalaga ng mga manok. And then, yung cost ng production dito sa Pilipinas ay mas mura compared sa ibang bansa na kailangan talaga nila ng controlled environment para ma-maintain yung production nila at the same time yung kalusugan ng kanilang mga alagang mga manok. So inuulit ko guys, this is not a financial advice. So ay opinion lang namin. May possibility na hindi aabot sa ganung taas yung presyo. Pero in-expect natin ngayong paparating na mga weeks ay meron pa talagang price increase na mangyayari pagdating sa presyo ng mga itlog. So guys, very important sa ating mga poultry farmers na nandito na sa ganitong uri ng industry, no, na ma-maintain natin yung kalusugan ng ating mga manok, na ma-maintain natin yung production nila. Kailangan ma-monitor talaga natin everyday yung production ng ating poultry dahil ito lang yung pagkakataon natin guys na makabawi sa mga losses natin sa mga nakaraang buwan dahil sa sobrang baba ng presyo ng itlog at sobrang taas ng presyo ng feeds. Sana ay medyo tumaas pa yung presyo ng mga itlog para makabawi naman yung ating mga poultry farmers at sana hindi na masyado ganun kataas yung presyo ng mga feeds if ever man na mayroong price increase naman. So guys, maraming salamat sa panonood nyo ng video ito at sana ay may natutunan naman kayo ngayon. At kapag meron kayong mga katanungan ay pwede nyo akong i-message sa aking Facebook page, Doy Tamayo, at pwede din kayong mag-comment sa comment section down below. Happy poultry farming guys! Bye!